Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel. So meron po tayo ngayon na pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Meron po tayong panibagong low pressure area na naman na minomonitor at ito po'y papasok na, no? Nagbabanta ng pumasok o sa mga susunod na mga oras, nasa loob na ito na ating Philippine Area of Responsibility. But before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at bahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Ngayong araw po ng Lunes, June 30 na po, 2025, meron tayong dalawang weather system, no? Bukod ho dito sa low pressure area. Apektado ang ilang bahagi ng ating bansa ng southwest monsoon or habagat, kasama na po ang mga localized thunderstorm. Pero unahin na muna natin, no, itong low pressure area, no. Ito na naman tayo, may low pressure area na naman. Pero huwag kayong mag-alala dahil maganda naman ang update natin dito. Hindi ito magiging banta na malakas ho na bagyo o hindi magiging bagyo. As of now, ito pong low pressure area ay meron pong lokasyon na 1,240 kilometers east of southeastern Luzon at low chance na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo within the next 24 to 48 hours. At sa ngayon, wala pa naman itong direktang malakas na epekto or direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. At kung sakaling hindi ito lumakas, malulusaw din ito mga kaibigan. So hindi natin ito dapat ho na pangambahan. Balikan natin yan mamaya. Tignan muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition. Ito yung dalawang weather system na aking tinukoy, ang habagat at ang localized thunderstorm. Tuwing hapon ho kasi sa gabi, sobrang lakas talaga ng bugso ng pag-uulan. Akala ng ilang mga kababayan natin, bagyo na yon or super typhoon na, no? Kasi sobrang lakas nga naman, pero hindi natin alam o hindi lang ng iba, yun ay habagat lamang ata southwest monsoon. So forecast weather condition na tayo sa area po ng Metro Manila. Kasama na ho ang Ilocos Region, ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, kasama na ho ang ilang bahagi ng Mindanao. Ang weather condition po lagi ng panahon dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat, no? Pinapaalala ko lamang yung mga lugar na aking binanggit sa mababang area dyan at yung matataas na lugar, mag-ingat po tayo sa banta ng mga posibleng mga pagbabaha, no? At landslide, lalo na kapag merong malalakas na pag-uulan, dyan maging alerto tayo. Kapag nakikita nyo na sobrang madilim na at anytime, pwede nang bumuhos ang malakas na ulan, no? O bago bumuhos ang malakas na ulan, maglinis na tayo ng ating kapaligiran. Yung mga plastic, yung mga basura, yan po yung bumabara sa mga kanal. Kaya yung mga drainage natin, hindi dinadaluyan ng tubig. Kaya minsan, isang oras lamang o 30 minutes lamang na malakas na ulan, baha na po agad. Magkagayon man mga kaibigan, sa area naman ng Luzon, no, yung ibang bahagi ng Luzon, ay patuloy din makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi, no, dahil yan sa mga localized thunderstorm. Alam niyo mga kaibigan, mga kababayan ko, itong localized thunderstorm, akala talaga natin bagyo yung kanyang pag-uulan, no, dahil sinasamahan ho siya ng southwest monsoon or habagat, bali combination sila, kaya yung mga localized thunderstorm natin, malakas na pag-uulan na may kasamang pagkulog at mga kidlat, nagkakaroon ng malakas na epekto. Kasi talagang pagkaganyan, tuloy-tuloy talaga minsan yan. 1 hanggang 3 oras yung pinakamahaba niya. Lalo na nung mga nakaraang mga araw. Kaya pinapaalala ko, wala man tayong bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero merong LPA, no, ay maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwede hong mangyayari. Lalo na po tag-ulan ngayon, no. Huwag nating isipin na yung tag-init na-extend pa. Minsan kasi umaaraw lang sa umaga, no. Tuwan-tuwa tayo. Akala natin na tuloy-tuloy na, hindi na naghahanda yung ating mga kababayan. Sige lakwatsa, wala akong dalang payong o kapote jacket panlaban sa mga pag-uulan. So pag umulan na biglaan, tinatamaan tayo yung nagkakasakit. Kasama lagi yan sa paalala ko. So balikan natin, no, yung low pressure area na ating minomonitor. Ito po mga kaibigan ko, yung magandang balita dito, no, ay low chance ito na maging isang ganap nga po na low tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod po na oras or mga araw within the next 24 to 48 hours, no.
pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na posibleng magbago, no? Magbago itong low pressure area na ito dahil nga meron dalawang weather system na nakakaapekto or humahata kung nagbibigay ng lakas sa kanya. Kapag ka ito po'y pumasok na sa medium chance hanggang sa high chance na maging isang ganap nga po na bagyo, doon natin dapat pangambahan o dapat mas maging alerto tayo pag mga ganun nangyari. At kung sakali man na ito ay maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo, tatawagin po itong bagyong Bising, no? Sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So huwag kayong matakot, sinabi natin bagyong Bising. Hindi ho yan nakikitaan ng category na magiging malakas or magiging typhoon or super typhoon category. Wala sa forecast or advanced forecast weather condition natin yung mga ganitong malalakas pa na bagyo sa ngayon. Pero syempre sa mga susunod na mga buwan, July, August, September, lalo na po sa bare months, expect natin na may mga malalakas na mga bagyo na posibleng mabuo nga po. And hopefully, kung mabuo man yung mga bagyo na yun, mga kaibigan, na nasa labas lang ng ating Philippine Area of Responsibility. So, ibang-iba yung senaryo ngayong taon ng 2025 kumpara nung nakarang taon ng 2024 na halos sunod-sunod po yung mga bagyong pumapasok sa ating bansa. So, magandang choice natin ngayon ang gawin natin, mga kaibigan, maging handa tayo. Yung mga paalala ko sa inyo lagi, no, tatandaan po ninyo, unang-una, dapat po lagi tayong aware, updated sa lagay ng ating panahon para kung may mga lakad tayong mga kaibigan, alam natin kung uulan ba sa mga lugar natin. Yung mga nagtatanong pala bakit hindi napapasama yung mga lugar nila sa update natin, sa weather update natin. At wala pa pong accurate na update, no, sa mga lugar po ninyo kung hindi ko man nabanggit. So dapat nakantabay kayo dahil pag nag-update tayo, minsan kasama na ho yan, no? Kaya nga po minsan, particular sa Mindanao, area ng Mindanao, no, pag Luzon, area ng Luzon, ibig sabihin yung hindi talaga apektado ng podo. Pero yung sobrang apektado talagang makakaranas ng mga pag-ulan, may kasama pa yung dami ng ulan, no, o yung water accumulated rains, dami ng ulan, yung mga millimeters, 100 to 50 millimeters sa dami ng ulan. Meron tayong mga ganong update pero hindi naman magiging ganong kabanta. Pero lagi ko pinapaalala, maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad ho na pwedeng mangyari. At dadagdag ko rin, mga kaibigan ko, mga kababayan, no, lagi tayong mag-imbak ng sapat na pagkain. Alam nyo, napaka-importante pala talaga no? Dahil kung bilit tayo ng bilis sa labas, talagang minsan naabutan tayo ng ulan sa hapon, no? Dahil alam nyo, wala mang bagyo, pero yung mga localized thunderstorm, southwest monsoon, nagbibigay ng pag-uulan. Hindi lang kasi bagyo nagpapaulan. Yung bagyo kasi, no, alam nyo, pag mga tropical depression, parang pinagsama yan na localized thunderstorm at hanging habagat or southwest monsoon. Parang combine yan Tapos may kasamang mga pagkulog at pagkidlat. Yun yung talagang sinasabi natin. Ito namang southwest monsoon at localized thunderstorm, parang hiwalay yan Hiwalay ho yan. So mga kaibigan, mga kababayan ko, yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. May usap ulit ako ng isang like and subscribe. Maraming salamat po.